Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, tatalakayin natin ang dalawang mainit na defense development sa Indo-Pacific. Una, ang pag-deploy ng US strategic bombers matapos ang serye ng pambubuli at provocation ng China laban sa Japan, at pangalawa, ang matagumpay na second round ng negotiating talks sa pagitan ng Pilipinas at France para sa isang Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA. Lahat ito ay may malalim na epekto sa seguridad ng rehiyon at sa kinabukasan ng ating sariling national defense posture. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa unang artikulo. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Japan at China, nagpakita ng matapang na demonstration of resolve ang Estados Unidos at Japan. Nitong nakaraang araw, dalawang US Air Force B-52 Stratofortress ang lumipad kasama ang mga F-15J at F-35AA fighters ng Japan Air Self-Defense Force sa ibabaw ng Sea of Japan. Ayon sa Joint Staff Office ng Japan, ang exercise na ito ay nagpapalakas sa deterrence at response capability ng Japan-US Alliance. Hindi ito basta-bastang training flight lang. Ginawa ito habang patindi ng patindi ang security environment sa paligid ng Japan, lalo na't kasunod ito ng buwan mahaba nilang diplomatic row laban sa Beijing. Nagsimula ang tensyon nang magbigay ng pahayag si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa posibleng papel ng Japan kung sakaling sumalakay ang China sa Taiwan. Bilang tugon, tinaasa ng China ang rhetoric at military activities nito. Kasama dito ang pag-deploy ng Chinese aircraft carrier Liaoning Carrier Strike Group sa paligid ng Japan, pati na ang joint bomber patrols nila kasama ang Russia. Nitong nakaraang weekend, dalawang insidente ang nireport kung saan ang J-15 fighters ng China mula sa Liaoning ay nag-radar lock o nag-illumination sa Japanese F-15s. Para sa Japan, malinaw itong provocation. Pero syempre, gaya ng dati, iodine pensa ito ng China, sinabing inabisuhan daw nila ang Japan at sila raw ang nag-hype ng encounter. Sa kabuuang picture, malinaw na sinusubukan ng China na itulak ang kanyang military presence papalapit sa Japanese home islands. Ang Chinese carrier group ay nagsagawa ng drills southwest ng Japan, at lumampas pa sa First Island Chain, na isang napaka-strategic na linya sa Indo-Pacific defense. Hindi rin naman nagpapahuli ang Japan. Sa nakalipas na dekada, pinalakas ng Japan Self-Defense Forces ang kanilang presensya sa southwestern islands. Nagdagdag sila ng marine units, missile batteries, electronic warfare capabilities, at iba pang force multiplier sa mga isla sa pagitan ng Taiwan at Kyushu. Ito ang tinatawag na Southwestern Wall strategy ng Japan, na layong pigilan ang military expansion ng China. Habang nangyayari ang joint US-Japan aerial exercise, nagpakilos din ng sarili nilang puwersa ang Russia. Nag-deploy sila ng Tu-95 bombers para sumama sa Chinese H-6 bombers sa isang joint air patrol sa Western Pacific. Siyempre, ayon sa Chinese state media, ito raw ay pagpapakita ng resolve ng China at Russia para sa regional security at peace. Ngunit alam natin na ang ganitong demonstrations ay may kasamang messaging, gusto nilang ipakitang kaya nilang magsanib puwersa at mag-project ng military power malapit sa Japan at sa allied territories. Ayon kay Yoshihiro Onoba, isang Japanese military analyst, ang timing ng pagsasanay ng US at Japan ay napakahalaga. Oo, staple na ng US-Japan alliance ang bomber flights, pero ang ginawa ngayong linggo ay symbolic. Ibig sabihin, hindi lang ito normal exercise, isa itong mensahe. Ang B-52 Stratofortress ay hindi ordinaryong bomber. Isa itong significant maritime strike platform na kayang magbitbit ng heavy load ng long-range anti-ship missiles at quick-sink mines. Sa konteksto ng tensyon sa China at Russia, malaking deterrence ang presence nito. Ayon kay Onoba, ang B-52 na ginamit ay may New START-compliant tail fins, na indikasyon na nuclear-capable ang aircraft. Kaya posibleng bahagi rin ng mission ang pagpapakita ng extended deterrence ng US, malinaw na mensahe sa Japan na sakop sila ng US nuclear umbrella. Pero hindi lang ang US ang may pinakitang significant show of force.
Sa Japan mismo, spotted sa Fukuoka Prefecture Suiki Air Base ang maraming F-2 fighters na may full maritime strike loadouts. Ang F-2 ay Japanese-built fighter based sa F-16, pero mas optimized para sa anti-ship missions. Kayang magbitbit ng 4 na ASM-2 anti-ship missiles, at sa future, ang mas advanced na ASM-3 supersonic missile. May ulat na hanggang 16 F-2s na puno ng anti-ship missiles ang sabay-sabay na nag-take off sa loob ng linggong yun. Ayon kay Anaba, napaka-unusual nito. Bihirang-bihira na makakita ang public ng ganitong scale ng full loadout sorties. Ang assessment niya, ito ay unilateral deterrent message ng Japan sa Chinese naval forces na malapit sa kanilang teritoryo. Ang mensahe ng Japan ay malinaw, hindi sila papayag na i-intimidate ng China. Sa isang banda, nagpakita naman ng US ng commitment sa pamamagitan ng bomber flights. At sa kabilang banda, nagpadala rin ng signal ang Russia at China sa pamamagitan ng joint patrols nila. Ibig sabihin, ang Northeast Asia ngayon ay isa sa pinaka-volatile na security hotspot sa buong mundo. Ngayon, lumipat naman tayo sa ikalawang artikulo tungkol sa Pilipinas at France. Habang nag-iinit ang sitwasyon sa Japan at China, dito sa Southeast Asia ay tahimik pero tuloy-tuloy ang pag-angat ng ating bilateral defense cooperation. Nitong linggo, matagumpay na natapos ng Pilipinas at France ang second round ng negotiations para sa proposed Philippines-France Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA. Pinangunahan ng Philippine panel ni Undersecretary for Strategic Assessment and Planning Ignacio Madriaga, habang ang French delegation ay pinamunuan ni Rear Admiral Jeremy Thillayer ng French Ministry of the Armed Forces. Parehong panig ay nagdeskripsyon sa talks bilang constructive at productive. Ang SOVFA ay magsisilbing legal framework para sa presence at activities ng visiting forces. Sa madaling salita, ito ang dokumentong magbibigay ng clear rules, legal protections, at operational guidelines para sa military visits at joint activities ng dalawang bansa. Kapag naging formal ito, mas magiging madali ang joint training, humanitarian missions, naval visits, air exercises, at iba pang defense engagements. Importante ito lalo na ngayong nasa Indo-Pacific ang focus ng global strategic competition. Hindi rin basta-basta ang role ng France. Isa sila sa tinatawag na Indo-Pacific powers dahil may territories sila dito, lalo na sa French Polynesia at New Caledonia. May sarili silang presence at interest sa stability ng rehiyon. Sa negotiations, parehong panig ay nag-reaffirm ng commitment nila sa rules-based international order at lalo na sa maritime security. Ang France ay consistent na nagsusupport sa freedom of navigation, at nagpa-participate sa naval patrols at port visits sa Southeast Asia. Ang isang SOVFA ay magbibigay daan para mas maging flexible at mas malalim ang cooperation. Para sa Pilipinas, timing na timing ito. Habang patuloy ang expansion at aggressive behavior ng China sa West Philippine Sea, importante na magkaroon tayo ng diversified defense partnerships. Hindi lang dapat umasa sa US, kundi palawakin ang cooperation sa Japan, Australia, South Korea, India, at syempre, France. Ang bilateral defense cooperation ay hindi simpleng diplomatic gesture. Ito ay actual force multiplier. Ibig sabihin, habang hindi pa fully modernized ang armed forces of the Philippines, mas lumalakas tayo kapag may allies na willing mag-train, mag-share ng capability, at tumulong sa maritime awareness. Kung magiging successful ang SOVFA, posibleng mas lumalim ang French participation sa ating maritime surveillance, submarine training, amphibious exercises, at maging sa defense technology partnerships. Ang France ay isa sa mga leader sa missile systems, submarines, at naval shipbuilding. Kaya malaking opportunity ito sa long-term modernization. Kung pagsasamahin natin ang dalawang articles na ito, malinaw ang strategic trend. Ang buong Indo-Pacific ay pumapasok sa bagong era ng alignment at deterrence. Sa Northeast Asia, tumitindi ang Japan-US military response sa China at Russia. Sa Southeast Asia naman, ang mga bansang tulad ng Pilipinas ay naghahanap ng mas malawak na network ng partnerships para ipagtanggol ang kanilang teritoryo. At sa harap ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado,
Ang mga nangyayaring galawan ngayon ay magtatakda ng direksyon ng military balance sa rehiyon para sa susunod na dekada.